Okay, bagong lahat, bago tayo magsimula, sino ang ready dyan para magbigay sa atin ng review patungkol sa mga natalakay natin kamakailan lamang? Sino pong gusto mag-volunteer, mashallah? Parang dumadami na po yung nagbo-volunteer. Yes, Ilham. I think Ilham is ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Magandang araw po Waalaikumsalam. sa lahat. Para po sa recap ng ating pag-aaral patungkol sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakaraang Sabado po, ang naging paksa po natin ay tungkol sa Zawjatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi po ng ating mahal na ustad ay bilang isang babaeng mananampalataya o isang muslima, dapat po natin na dapat ay alam natin kung sino ba ang mga naging asawa ng Nabi. Obligado po tayong malaman kung sino ba ang mga ummahatul mu'minin o ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi rin po niya na ang pagtalakay sa mga asawa ng propeta ay isang napakahalagang paksa sa pag-aaral ng buhay ng propeta. So ang Propeta Muhammad po ay mayroong 11 asawa at ang kaunahan po dito ay si Khadija bin Khuwailid. Siya po ang pinakaunang asawa ng propeta. Siya po ay taga Maka at siya ay namatay sa Maka. Siya rin po ang pinakaunang babaeng yumakap sa Islam. Siya ay napangasawa ng ating Nabi before pa siya maging siya po ay napangasawa ng Propeta Muhammad bago pa siya maging Nabi. Sila po ay nagkaroon ng 6 na anak. Sila ay si Qasim, si Abdullah o tinatawag na Tayyib o Tahir, si Zainab, si Ruqayyah, si Kulthum at si Fatima. Meron pa po siyang isang anak na si Ibrahim na ito ay mula kay Maria Kutubatiyya. So, ang pangalawa po ay si Sauda bint Sama'a. Si Sauda po ay hindi po alatula naging asawa ng propeta. Pagkatapos po mamatay ng Khadija, after 3 years pa po bago siya naging asawa ng propeta. So, ang pangatlo po ay si Aisha bint Abu Bakar. Siya po ang pinakabata sa naging asawa ng propeta Muhammad. So, binigyan din po dito ni Ustad na may sign ng Allah na gustong ipaasawa ng Allah ang Aisha sa propeta Muhammad dahil ito ay napanaginipan ng propeta ng 3 beses. So yun po yung sign na gusto talaga ng Allah na ipangasawa ang Aisha. Ang pang-apat po ay si Hafsa bint Umar bin Al-Khattab. At binahagi rin po ni Ustad na meron ding kwento sa pag-asawa nila. Ang panglima po ay si Zainab bint Khuzaimah. Ang pang-anim ay si Salama o ang pangalan niya ay si Hind bint Abu Umayya. Ang pangpito ay si Zainab bint Jahsh. Ang pangwalo ay si Juwayriya bint Al-Harith. Pangsiyam ay si Safiya bint Huyay. Ang pangsampo ay si Habiba o si Ramla bint Abu Sufyan. Ang panglabing-isa ay si Maymuna bint Al-Harith. So, may nagsasabi po na 12 ang naging asawa ng propeta, pero nagkaiba-iba po ang kanilang mga pananaw dito, ang mga ulama. Pero ang Ahlul Sunnah wal Jamaah ay nagkaisa na ito ay 11 lamang. At ito po ay si Maria na taga Masir o tinatawag na Maria Kutubatiyya. Siya po ay isang alipin na iniregalo ng hari na si Muqaykis sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dati po ang hukom dito sa mga alipin ay pares po ng batayan sa asawa. Kaya po nagkaroon sila ng anak ng propeta na pinangalanan na Ibrahim. Dahil po ng panahon na yon, ang pakikitungo sa asawa ay pwede rin na gawin sa alipin. So binigyan din po ni Ustad noon na ito po ay noon pa, na hindi na po ito pwede sa panahon ngayon dahil wala na po tayong alipin. Tama. Bali po, kagaya po nung nabanggit ko, ang propeta ay mayroong 6 na anak.
Isa po sa kanila ay si Fatima na naging asawa ay si Ali bin Abi Talib at si Kulthum at si Ruqayya na naging asawa ng isang khalifa na si Uthman bin Affan. At siya ay tinawag na Dhul Hurain dahil siya ay naging asawa ng dalawang anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun lang po, Sallallahu alaihi Ustad. wasallam. Jazakallahu khairan. Mashallah. Mashallah. Napakaganda. Parang napakakompleto po ng review natin. Si Sister Ilham, bago po tayo baka meron siyang karagdagan bago tayo magsimula. Ako na po yan si Sister Ella. Ay, okay po. Si Sister Saadia po Ako po. pala. Okay. So, alhamdulillah, maraming salamat po, Sister. Kasi napaka-kumpleto po ng iyong detalye. Parang lahat ng na-discuss natin, nandun na po lahat. Okay? So, mashallah, tabarakallah. At nakakatuwa lang po dahil nangangahulugan na nagre-review po kayo. Nangangahulugan na nakikinig kayo at nangangahulugan na binibigyan nyo ng importansya yung kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nabanggit nga po natin na napakahalaga po talaga ng pag-aaral ng sira, kwento, biography ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, dudugtungan po natin yung ating maikling kwento. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at isang magandang umaga po sa mga kapatiran natin na nandito sa Saudi Arabia at magandang tanghali naman po sa mga kapatiran natin na nandyan sa Pilipinas. So binabati po kayong lahat at insyaallah tuloy pa rin po tayo sa ating mga paksa. Mga paksa na patungkol sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marami na po tayong natalakay sa mga kwento patungkol sa kanya. Ngayon naman ay doon na tayo papasok sa panahon na naging malapit nang maging propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alam naman po natin, ito kailangan tandaan niyo po ito. Tandaan niyo ito dahil inshallah matatapos ko na po yung sinusulat kong kunting notes natin at isesend ko po sa inyo inshallah. Tandaan po natin, kailan po ba naging propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dapat alam po natin yan. Kailan po naging propeta ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, ayon po sa lahat ng mga ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ittafaqu, sila ay nagkaisa na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naging propeta nung siya ay naging 40 years old. Tandaan po natin yan. Siya ay naging propeta, ganap na propeta nung siya ay 40 taong gulang na siya ay nabubuhay sa mundong ito. So may mga iba nagsasabi na mas mababa pa daw yung edad niya nung siya pa lamang ay 30, 31. Ngunit ang pinaka-correct po mga kapatid, mga sisters sa reliyong Islam ay 40 years old siya ay ganap ng Nabi, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ang ikukwento natin, nung panahon na siya ay nasa 35 to 40 years old. Nung 35 to 40 years old, medyo dumadaan na po sa kanya. Paunti-unti, dumadaan na po sa kanya yung mga palatandaan na malapit na siyang maging nabi. Okay? Tandaan po natin yon. Yung mga nakuha natin dati, nung siya ay bata pa lamang, sanggol pa lamang, hanggang siya ay nagbinata, yun yung mga sign na siya ay propeta. Tandaan po natin, magkaiba po yun. Yun yung mga sign na siya ay magiging propeta. Ito naman, yung mga sign na malapit na siyang maging propeta. Okay? So kabilang dito, noong mga panahon na siya ay 35 to 40 years old, habang siya ay naglalakad, kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa kanyang mga gawain, lagi siyang naglalakbay mag-isa. Pumupunta siya sa mga lugar-lugar na siya lamang. So, isa sa mga dahilan daw noon, dahilan daw ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ganung paglalakbay ay ninanais niyang magmuni-muni, ninanais niyang tignan ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga bundok, ang mga hayop, ang mga halaman, ang langit, kung paano ba ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang isang Muslim, dapat po alam din natin yan na lahat ng mga nilikha sa mundong ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala.
So isa po yan sa mga kaugalian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay hindi pa nagiging propeta. So siya ay naglalakbay siya sa mga iba't ibang lugar sa Makkah. Ngunit siya ay nagtataka. Nagtataka siya dahil mayroon siyang mga naririnig na mga iba't ibang sound, iba't ibang tunog habang siya ay naglalakbay. Mga bato, mga hayop, mga halaman, mga puno, lahat. At ang isa pang nakakapagtaka rito, mga sisters, mga brothers, ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam meron siyang naririnig na nagsasalam sa kanya. Habang siya ay naglalakad sa mga bundok, sa mga halaman, habang siya ay nagpapastol ng mga kambing, meron siyang naririnig na salam. So nagtataka siya. Kasi bago ito sa kanya. Hindi naman nangyari sa kanya to nung dati. So lumipas na ang ilang taon, mga 1 taon, yun pa rin yung nangyayari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang siya naging 37 years old na siya, yun pa rin yung narinig niya lagi. So nagtataka siya. Pumunta siya sa kanyang asawa na si Khadija. Nagtanong siya. Sabi niya, mahal kong asawa, parang merong bago sa aking sarili ngayon. Sabi naman ng Khadija, ano yun? Sabi niya, parang meron akong mga naririnig na mga salita, naririnig na mga tunog na bago lang, ngayon ko lang na naranasan ito. So sinabi ng Khadija, huwag kang mag-alala, ya Rasulullah, dahil, ya Muhammad, siya propeta nun, dahil hindi ka papabayaan ng Panginoon. Hindi ka papabayaan ng Allah. Nung time na yun, alam nila na mayroong Panginoon. Pero hindi pa sila nag-Muslim nung panahon na yun, mga kapatid sa religion Islam. At nabanggit ko din sa inyo, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simula nang siya ay ipinanganak, hanggang siya ay naging nabi, hindi po siya nakasampa ng ribulto. Hindi siya nakasampa ng taliwas sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagtatampal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mula nung bata siya hanggang siya ay tumanda, tandaan po natin yan, ha? Dapat alam po natin yung mga ganyang bagay. Okay. So nung panahon na medyo hindi na siya mapakali, hindi na mapakali ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil kung ano-ano na yung naririnig niya, kung ano-ano na yung mga pumapasok sa kanyang isipan. Nagpaalam siya sa kanyang asawa na si Khadija na siya ay maglalakbay ng matagal na panahon. Siguro mga umabot na ng 6 months. Nagpaalam siya kay Khadija, si Khadija naman sumuporta sa kanya. So, binigyan siya ng baon na pangmatagalan. So, naglakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero doon lang siya pumunta sa Ghar Hira. Alam po natin yung Ghar Hira, ito yung isang liblib na lugar, isang lugar na laging nagdarasal dito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matatagpuan natin yan sa Makkah. Siguro yung mga sisters natin na nakapag-umrah, yung mga sisters, mga brothers na nakapag-hajj, maaaring nakapunta sila doon. Okay, maaaring nandoon nakabisita sila doon. So dapat kung may time tayo, pwede tayong magbisita, ngunit sabi ng mga brothers natin, ako kasi hindi pa ako nakapunta doon, ay masyadong matirik, masyadong mataas yung lugar. Pero pag kaya natin, mas maganda makabisita tayo para makita natin yung lugar na pinupuntahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon siya lagi pumupunta upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So binigyan siya ng baon ng Khadija radiyallahu anha. At pumunta naman doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at alam niyo ba mga kapatid, siya ay nagstay doon ng almost 6 months. 6 na buwan siya nagstay sa lugar na yon upang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sa panahon niyan mga kapatid, nag-aalala ang Khadija dahil ilang buwan ay hindi nagparamdam ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nakauwi. So nag-alala siya. At ang ginawa ng Khadija radhiyallahu anha, gumawa na naman siya ng mga pagkain, baon. At alam niyo ba, pumunta siya sa Ghar Hira at binisita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binigyan niya ito ulit ng mga baon, mga pagkain. So nagtaka ang Khadija, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ka napabisita dito, o mahal kong asawa? Sabi niya, nag-aalala ako sa iyo, hindi ko alam kung ano nangyari sa iyo, nakakain ka ba?
So sinabi naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kang mag-alala dahil nandito lang ako upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So mga sign po yun na malapit na siyang maging propeta. So nung time na yon, sa panahon na yon, ayun, nung panahon na yun mga sisters, mga brothers sa Islam, dumating na po ang buwan ng Ramadan. Dumating ng buwan ng Ramadan, pumasok na yung buwan ng Ramadan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkalipas ng 6 na buwan, siya ay naglalakbay na rin, pabalik sa kanyang bahay, pupunta sa Qarhira, upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bumibisita siya kay Khadija, tapos babalik na naman sa Qarhira, hanggang sa dumating na yung buwan ng Ramadan na ika-17 ng buwan ng Ramadan. Ika-17 ng buwan ng Ramadan, dumating na po ang hinihintay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yun si Jibril alayhi salatu wassalam. Ika-17 ng buwan ng Ramadan, dumating na po si Jibril alayhi salatu wassalam, at doon na po nagsimula yung pagiging nabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tandaan po natin, sa oras na yun, buwan ng Ramadan, ika-17 ng buwan ng Ramadan, doon na po bumaba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa panahon na yun, mga sisters, mga brothers sa Islam, doon na rin unang-unang ibinaba ang wahi. Doon na rin ibinaba ang tinatawag na Quran. Kaya tayo mga Muslim, ang paniniwala natin na ang Quran, mga sisters, mga brothers sa reliyong Islam, ay ibinaba ito sa buwan ng Ramadan. At ito yung tinatawag na ito yung tinatawag na Suratul Qalam. Okay? Ito yung binasa ng propeta ng Allah ito yung binasa ng Jibril alayhi salatu wassalam kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bago po natin pasukin yan mga sisters sa reliyong Islam, tandaan natin na bilang isang Muslim, ang paniniwala po natin ang Quran ay ibinaba sa buwan ng Ramadan. At ang Quran ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay inutos niya sa Jibril alayhi salatu wassalam upang ito ay ibaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang hamilul wahi, ang may hawak ng wahi, ang lahat para sa ittifaq ng ating mga ulama, para sa lahat ng mga ulama, Ahlus-Sunnah wal Jamaa, para po sa atin, lahat po ng mga wahi na ibinaba sa mga nabi ay ito ay hawak ng Jibril alayhi salatu wassalam. So ganun din po sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang may hawak ng wahi, Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Jibril alayhi salatu wassalam. So dapat po bilang isang Muslim, dapat nating paniwalaan na ang Quran ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinadaan niya kay Jibril alayhi salatu wassalam bago dumating sa mga propeta. Hindi po siya direct na basta-basta na lamang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkus ito ay dumadaan sa tinatawag na malaika, anghel na si Jibril alayhi salatu wassalam. So mga kapatid sa reliyong Islam, dahil pinasok na rin natin yung tinatawag na mga anghel, kabilang po ang paniniwala sa mga anghel sa pananampalataya natin. Meron tayong tinatawag na Arkanul Islam. Tandaan po natin yan. Meron tayong tinatawag na 5 haligi ng Islam. Okay? Alam po natin yan. Shahadatain, ang pagsaksi na walang ibang dapat sambahin maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsaksi mo na si Muhammad ay sugo, propeta at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung shahadatain. Pangalawa, yung pagtayo mo ng salah. Wajib po yan sa bawat isa. Obligado po yan sa bawat isa. Mandatory po yan sa bawat isa. Okay? Pangatlo naman ay yung pagbibigay mo, paglalabas ng zakah. So wajib naman po yung paglalabas ng zakah sa mga taong may kakayanan, sa mga taong mayayaman. Pag ikaw ay mayaman, sisters, brothers, dapat magbigay ka, maglabas ka ng zakah. Pang-apat naman po ay yung pag-aayuno. Okay? Pag-aayuno. So dapat alam po natin yan. Bago natin ipasukin yung mga topic na to, dapat alam po natin yan. Yung pag-aayuno, wasawmi Ramadan. Bilang isang Muslim, babae man o lalaki, dapat kayo ay mag-aayuno. Wajib po sa atin na mag-ayuno.
wa hajjul baiti man istata' ilayhi sabila. At panglima naman mga sisters ay yung tinatawag na paglalakbay papunta sa Makkah, yung Hajj. At ito naman ay obligado sa mga taong may kakayanan, sa mga taong mayaman, sa taong may kudra. Ikaw ay mag-Hajj, mayaman ka nga, dapat may lakas ka, dapat kaya ng katawan mo, hindi pwede yung mayaman ka nga pero may sakit ka, pwedeng maglakbay. So wajib po yun sa mga taong may kakayanan. Tandaan po natin yun. So ngayon naman, nabanggit ko sa inyo yung malaika. Okay? Yung malaika, kabilang po yan sa mga paniniwala natin. Ha? Kasama po yan sa arkanul iman, sa pundasyon ng ating iman. Ha? Unang-una, ang tu'minu billah. Okay, dapat pasukin po natin ito. Ang tu'minu billah. Ang paniwalaan mo, si Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat wajib sa atin, obligado po sa bawat isa, na bilang isang Muslim kasama sa iyong pananampalataya, na paniwalaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. An tu'minu billah wa malaikatihi. Okay? So yun yung kanina nakuha natin. Baka yung ibang mga sisters natin, yung iba alhamdulillah, alam na po nila yung mga arkanul Islam, yung mga pundasyon, 5 pundasyon ng Islam, 6 na pundasyon ng pananampalataya. So binuksan ko po ito sa inyo dahil may mga sisters po tayo na mga baguhan dito, may mga brothers tayo na mga baguhan dito. Mga balik Islam, mga bagong balik Islam. So dapat alam po natin yan, yung 6 na pundasyon ng ating pananampalataya. An tu'minu billah, ang paniwalaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi. At bilang isang Muslim, dapat mong paniwalaan ng mga anghel. Kung ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo naniniwala sa mga anghel, lalong-lalo na po tayo mga kamusliman, mga sisters and brothers, na dapat obligado po sa bawat isa na paniwalaan natin lahat ng mga anghel na nabanggit sa Quran at nabanggit sa hadith. So ang merong pinakamataas na antas ng mga anghel ay si Jibril alayhi salatu wassalam. Siya po ang may hawak ng wahi. Siya ang binibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng wahi, ng Quran, ng salita niya upang iparating sa kanyang mga ambiya. Mula sa Adam hanggang sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. An tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Okay? At dapat bilang isang Muslim, dapat din natin paniwalaan ang mga libro, mga revelasyon na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nabi tulad ng Taurat, tulad ng Injil, ang Quran at iba pang mga kutub na dapat nating paniwalaan. Dahil bilang isang Muslim, kasama po yan sa mga pundasyon ng iyong pananampalataya. Wa kutubihi, wa rusulihi. Wa rusulihi, dapat paniwalaan din po natin yung mga propeta, mga sugo ng Allah. Ang nabanggit sa Quran at sa hadith ay mayroong 25 na ambiya, mayroong 25 na propeta. Ngunit ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga ulama natin ay hindi po mabibilang ang bilang ng mga propeta. Ngunit yung nabanggit sa Quran ay mayroon lamang 25 na mga nabi. So bilang isang Muslim, lahat po sila, yung mga nalaman natin, hindi natin nalaman, dapat po natin silang paniwalaan bilang isang Muslim. Tandaan po natin yan. Tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Bilang isang Muslim, dapat din po nating paniwalaan ang araw ng paghukom. Dapat nating paniwalaan ang araw ng paghukom dahil kabilang po yan sa iman, kabilang po yan sa pananampalataya ng isang Muslim. Kung ikaw ay Muslim, dapat mong paniwalaan ang mangyayari sa kabilang buhay. Dapat mong paniwalaan ang tinatawag na araw ng paghukom. Dapat mong paniwalaan yung araw na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpala sa mga taong gumawa ng kabutihan. Dapat mong paniwalaan yung araw na yung mga taong mapaparusahan ay paparusahan ng Allah. Dapat mong paniwalaan na yung mga taong papasok ng paraiso ay papasok ng paraiso. Dapat mong paniwalaan na yung mga taong papasok ng impyerno ay papasok ng impyerno. So kabilang po yan lahat sa tinatawag na araw ng paghukom o ang tinatawag na yawmul akhir. So, dapat bilang isang Muslim, mga sisters and brothers, lalong-lalo na po sa mga kapatiran natin, mga sisters natin na mga bago sarili yung Islam, dapat po paniwalaan natin yan. Okay? Wal yawmil akhir, wal qadri khairihi wa syarri. At ang bilang panghuli,
sa pananampalataya, anib na pananampalataya ng mga Musliman, tayong mga Muslim, ay yung paniwalaan natin yung tinatawag na destiny, yung tinatawag na kapalaran. Mabuting kapalaran o hindi mabuting kapalaran, dapat po nating paniwalaan ito. So, ngayon, alhamdulillah, kapalaran mo, destiny mo na makapasok sa religion Islam, magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapalaran mo na magkaroon ka ng mga pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat po nating tanggapin yan dahil yan ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ulitin ko po sa inyo mga sisters and brothers, kasama po sa paniniwala, arkanul iman, yung 6 tasyon ng paniniwala ay paniniwalaan mo si Allah subhanahu wa ta'ala, paniwalaan mo ang mga malaika, mga anghel, paniwalaan mo ang mga librong ibinabasa sa mga propeta, paniwalaan mo ang mga sugo at mga propeta, paniwalaan mo ang araw ng paghukom at ang bilang panghuli ay ang paniwalaan mo ang tinatawag na destiny o qadr. Yung tinatawag natin na qadr, kapalaran, bilang isang Muslim, obligado po sa bawat isa na paniwalaan natin yan. So, pinasok po yung topic na yan dahil nabanggit nga po natin kung ano yung mga anghel. Okay? Dahil ang pinakamainam na anghel ay si Jibril alayhi salatu wassalam. At nabanggit nga po natin kanina na sa buwan ng Ramadan, ika-17 ng buwan ng Ramadan ay doon na po nagpakita si Jibril alayhi salatu wassalam kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At sa mga panahon na yon, alam nyo ba mga kapatid, na sobrang natakot ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam dahil niyakap siya ng Jibril at nagpakita sa kanya, nagparamdam sa kanya si Jibril, na alam naman natin na si Jibril alayhi salatu wassalam kung gaano siya kalaki, mga sisters. Ayon sa kwento, ang pakpak lamang ng Jibril alayhi salatu wassalam ay kasing laki na ng dunya. Kasing laki na ng dunya. So paano pa kaya ang dalawang pakpak ng Propeta Muhammad ng Jibril alayhi salatu wassalam? So isa po yun sa mga kwento ng Jibril ng mga ulama natin na patungkol sa Jibril alayhi salatu wassalam na mayroon siyang napakalaking pakpak. So isipin mo, isa kang normal na tao at makakita ka ng ganung pangyayari, makakasiksikan ng ganung pangyayari. Anong mangyayari sa'yo? Anong mararamdaman mo, sister? Tayo nga lang, yung mga haka-haka na mga multo, mga haka-haka na mga jinn, na nakikita daw ng mga tao kung saan-saan, natatakot na tayo. May mga nagpaparamdam sa atin, natatakot na tayo. Paano pa kaya pag nakakita ka ng isang napakalaking malaika? So nung panahon na yon, yun yung araw na bumaba na si Jibril alayhi salatu wassalam. At alam nyo ba, ito babasahin ko sa inyo, yung unang-unang binabasa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yung unang-unang ibinabasa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi na po Suratul Alaq, sinabi ng Jibril alayhi salatu wassalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, ara'aita alladhi yanha abadan idha salla, ila akhiril surah. So tandaan po natin mga kapatid sa reliyong Islam, ang unang-unang ibinaba o binasa ng Jibril alayhi salatu wassalam sa ating butihing propeta na magiging propeta na siya sa panahon na yon ay ang Suratul Alaq, at binasa po yun ng propeta ng Jibril alayhi salatu wassalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nabigla ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi niya po alam, hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya, hindi niya alam yung mararamdaman niya. Dahil first time niya po sa buong buhay niya na mayroong darating na ganung pangyayari sa kanyang buhay. Okay? So mga sisters sa reliyong Islam, inshallah po, yan ang susunod na topic natin, yung tafsir ng Suratul Alaq. Inshallah, babasahin po natin yan detalyado upang mas maintindihan natin, mga sisters sa reliyong Islam, dahil ang tafsir ng sura na yan ay medyo mahaba, at inshallah sa susunod na topic, sa susunod na oras, yan po yung tatalakayin natin. Tandaan nyo po, ang pinakaunang
aya o sura na ibinabasa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay binabasa ika-17 ng buwan ng Ramadan at ang nagbaba nito ay si Jibril alayhi salatu wassalam. At inshallah sa susunod na oras, sa susunod na topic, detalyado natin i-discuss ang tafsir ng Suratul Alaq. At para mas maintindihan po natin, dahil bilang isang Muslim, dapat alam po natin yung mga ibang meaning o tafsir ng ating mga maikling mga sura. So mga sisters sa liyong Islam, mga brothers, inshallah, dudugtungan pa po natin yung ating paksa patungkol sa sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng hinihingi po nyo, tulad ng hinihingi ng mga sisters and brothers. Paunti-unti po natin i-discuss ito at paunti-unti natin bibigyan ng kwento. So bilang isang Muslim, mga kapatid sa reliyong Islam, mas mainam po na unti-unti natin kaysa naman sa biglain natin. Kasi kung bibiglain po natin na papasukin natin lahat ng mga kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay baka mamaya ay magsawa lamang tayo. So mga kapatid, sisters in reliyong Islam, inshallah sa mga susunod na paksa at magbibigay po tayo ng oras inshallah ng patungkol sa tafsir ng Suratul Alaq na binasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon naman, mga sisters sa reliyong Islam, hanggang doon na lamang. Maraming salamat po sa inyo at humingi po ko ng kapatawaran sa inyo dahil medyo meron po tayong mga gawain kanina. At inshallah sa mga susunod na oras ay magbibigay pa tayo ng mas mahabang oras inshallah. So akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallah khairan po, Ustad. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga sisters, meron po kayong question? Alhamdulillah, baka wala na po silang tanong. Mukhang wala po. Okay, so meron lang po akong bago po baka meron silang tanong mamaya. Meron lang po akong gustong linawin dito, yung about po sa attendance natin. Sino po yung naka-assign pala? Nakalimutan ko po. Barakallahu fikum. Na ako po at saka si Sister Sarah. Okay, maraming salamat. Pwede po bang makuha yung list kung maaari para makita ko naman po yung mga names? Okay po, no problem. Itag ko po sa inyo yung sa Google Sheet. Bigay mo lang po yung email address. Okay. And then, sa susunod na okay. So wala pa naman po, hindi pa tayo nakakalagit na, matagal pa. So tinawagan pa ako ni Brother Abdul Hadi about dun sa pwede tayo magbigay ng kunting evaluation sa mga estudyante mula sa una hanggang ngayon. So inshallah po, bibigay po tayo ng oras patungkol dito. Meron naman po tayong GC sa WhatsApp. So pag-usapan po natin yan inshallah. Inshallah. So tandaan po natin yung susunod na topic natin ay yung patungkol sa tafsir ng Suratul Alaq. So inshallah medyo mahaba po yun. So dapat po nating bigyan ng oras yun mga sisters. Ustad, meron pong pahabol na tanong sa chat box. Okay po. Basahin ko po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nung bago po dumating ang revelasyon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala po silang paraan ng pagdarasal. Okay. Magandang tanong po yan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na hindi pa dumarating ang revelasyon ay wala pong nabanggit na eksaktong pamamaraan ng pagdarasal that time. Ngunit siya ay nagdarasal, ang nabanggit lang, nagpapatira pa din siya, tinataas niya din pa yung mga dalawang kamay, nagdudua siya. Yun lang yung mga simple na nabanggit. Dahil that time, hindi rin po nabanggit kasi yung panahon na na binabana sa atin yung way ng pamamaraan ng pagsamba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lumipas na po yung taon . Medyo lumipas na po yung taon, yung bumisita siya sa langit at sinabi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pamamaraan ng pagdarasal. So that time, sister, wallahu ta'ala alam,
ay wala pa pong exactly na pamamaraan na ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang nabanggit, ang sinasamba niya lang ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa hadith, wallahu ta'ala alam, hindi ko pa po siya napag-aaralan, naririnig, hindi pa po siya. Inshallah, tanong po natin sa mga mas matataas na scholar natin, walang exactly na pamamaraan na binanggit sa mga hadith o kaya sa Quran na way ng pagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam that time. Pero nabanggit na siya ay nagpapatira pa. Yun yung mga nasaksihan na kwento ni Khadija na nagpapatira pa siya, at pag siya ay nagdudua ay tinataas niya ang kanyang dalawang kamay. So yun lamang, sisters. Barakallahu fiik. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sister. Ang tanong ko po, related po yun sa tungkol sa pag-aasawa last week na pwede po ba? Mari po ba? Okay po, inshallah. Bago pong lahat Okay. pala, yung mga sisters natin na nag-PM sa akin, hindi ko na po banggitin yung mga pangalan nila patungkol sa mga kunting mga mga problema patungkol sa dun sa asawa. Inshallah po, ginagawa na po natin ng paraan yan, inshallah. Okay po, Sister Aini. Sister Aini po ba to? Yes po. Okay po. Ang ko lang po kasi, hindi na, ang ko lang po, di ba meron pong ngayon na yung online nikah. Ang tanong Opo. ko lang po, nung panahon po ba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nangyari po ba na may nikah na nangyari, alimbawa, na ng isang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nasa Makkah at yung isa po ay nasa Madina, or kahit sa sahaba man po, nangyari po ba yun? Yun po ang tanong ko sa kalakaya. Okay, meron pong nangyari sa mga sahaba na naglakbay ang mga sahaba nung panahon na yun. Naglakbay sila, nagipagdigma sila, at isang sahaba binanggit niya sa propeta na gusto niya mag-asawa. So pinayagan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nandun din naman yung nandun din yung mga wali ng babae. So kinausap. So hindi siya matatawag na online that time kasi walang online sa panahon na yun. Pero Yes. kung sa malayong lugar meron po. Halimbawa sa Madina, sa Makkah, marami po nangyaring ganun. Yes. Pero sa panahon ngayon, yung online na pag-aasawa, pinayagan po yan ng ating reliyong Islam. Kasi ang online parang nasa harap mo rin po yung tao Lalong-lalo na sa video call. Pero bago po dumaan sa ganun, dapat kumpleto po yung mga shurut, kumpleto yung mga kondisyon. Okay? Hindi porket online ay wala na yung kondisyon ng pag-asawa. No. Kailangan dumaan din po siya sa process. Kailangan Yun po dumaan ang din sa kondisyon. Okay po. So hindi po natin pwedeng pag-anuhin yung unang panahon at saka ngayon dahil wala pong online that time. Pero yung tanong nyo na meron bang nag-asawa na malayo na nasa Makkah na sa Madina, meron po yun. May mga ganong senaryo. So inshallah, bibigyan pa natin ng linaw yung mga ganyang mga masala. Barakallahu fikum. Ay. So wala na po sigurong tanong, alhamdulillah. Ustad, may na-receive po akong tanong, Ustad. Okay po. Sister Sarah. Nagtatanong, okay. Halimbawa, about marriage pa rin, halimbawa yung lalaki, nakapag-asawa siya ng widow, tapos yung babae, may anak na siya, okay? Yung Okay. widow na babae, may anak siyang mga dalaga. Ngayon tinatanong, itong anak na mga dalaga ba, maharam ba nila ito yung napangasawa ng nanay nila? Yung bagong napangasawa, yung step father nila, allowed ba sila na nakikita sila na walang hijab? Consider ba na maharam na sila yung bagong asawa ng mother nila? Okay, so isa po yan sa mga masala na dapat nating pagtuunan ng pansin kasi minsan merong mga ganon, yung lalaki nakapag-asawa ng asawa niya and then may mga anak. Okay? Una, ang bawal po sa kanya, ang pinakabawal po sa kanya, unang-una ay yung maasawa niya yung mga anak ng asawa niya. Bawal po 'yun, yung isang pinakabawal yung halimbawa
gusto niya pa mag-asawa dahil di naman niya ito mga anak, ay asawa. Bawal po yun yung una. Pangalawa, kung sila ay mga dalaga na po, okay, dalaga na po sila, kumbaga dapat nang itago yung mga aura nila, ay dapat po na iwasan nila yung pagpapakita ng aura, yung mga bagay na pakikisalamuhan ng hindi nararapat, okay? Yun yung mga bagay na yun. Pero yung sinasabi mong mahram, okay, mahram na nagiging kasama na po yun sa mahram niya, pero hindi po ibig sabihin nun ay pwede na po siyang magpakita ng mga aura, yung mga bagay na dapat itago. So bilang isang Muslima, kahit po sa tatay tatay ng isang sister, ay mas mainam pa rin po na magbigay ng karangalan sa iyong sarili na magtago pa rin ng aura bilang isang Muslima. Okay? So yun po yung pinakamainam na sinabi ng ating mga ulama na dapat protektahan ng babae. Kahit po sa mga kapatid niya. Okay? Kasi ngayon sobra na po yung fitna. Alam niyo naman po yung nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon. Sumobra na yung fitna. Meron tayong mga cases sa mga kahit Muslim o hindi Muslim na minsan may mga nangyayari mga hindi maganda na kahit kapatid mo ay nagkakaroon ng mga problema. So mas mainam pa rin po. Lalong-lalo na sinabi niyo nga hindi niya ito mga anak. So obligado po sa mga kababaihan, mga anak ng babae na magtago pa rin ng kanilang mga aura. Wallahu ta'ala a'lam. So yun lamang po siguro, Sister Sarah. Baka meron pa po sa iba. Opo. Maraming salamat po, Ustad. Wala na po ba? So inshallah, wala na po siguro. Yung sa mga admin po natin na meron lang akong gustong tanungin kasi tinawagan pa ako ni Brother Abdul Hadi. Ano po ba yung gusto nyong idagdag natin sa sira? Yung kasi nabanggit po niya, magdadagdag pa tayo ng isang subject. So ano po yung suggest nyo? Kasi sabi nila maganda daw yung Arbaun ng Nawawi, yung 40 hadith ng Nawawi at saka yung Usulul Thalatha. Ustad, So- maybe sa men's section po yun. Kasi sa atin po, dito po sa amin sa ladies section is yung sira lang po talaga for now. Okay. Kasi nabanggit po ni Brother Abdul Hadi. So wala pong problema, inshallah. Assalamualaikum ya Ustads. Waalaikumsalam, Oo. sister. Inshallah, Sister Iman ito. Okay. Inshallah, kung magkakaroon kami ng mga special lectures, titignan namin kung ang availability mo. And Okay kasi usually meron kaming special lectures every month. So, inshallah, pagka nagkaroon kami ng some interesting topics, then we can inform you. And willing ka bang magbigay ng lecture from time to time? Inshallah, nabanggit po sa akin ni Brother Abdul Separately Hadi. from the ano. Okay. Importante, for 1 week, ma-advance natin. Pwede po yun, inshallah. Oh, yeah, okay. Inshallah. Okay na. Every first Sunday of the month, meron kaming special lectures. Pero we will Inshallah po. inform you in case na Okay po, available nabanggit ka. po sa akin ni Brother yun. So inshallah No. po, i-schedule natin, inshallah. Right. So Okay. yun lamang po siguro. Maraming Okay, salamat jazakallah po sa inyo lahat. So yun lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.